Kinamot ng babae ang kanyang balat. Ang kanyang mga kuko ay nagdulot ng dugo. May laway na nakabitin sa kanyang bibig. May iihi na tumagos sa kanyang damit. Siya ay umuungol, nagwawala at parang mabangis na hayop sa buong silid. Gulat ang mga siyentipiko habang nakatitig. Parang dalagita siya ayon sa edad pero hindi sa kilos. Pinaka nakakabahala ito at wala siyang kasalanan. Ipinanganak noong 1957, hinubog ng takot at gapos ang buhay ni Jeannie. Ayaw ng kanyang ama sa ingay at sa mga anak, pero nagkaanak pa rin siya. Marami sa kanila ang namatay dahil sa kapabayaan bago lumaki, pero ang mga nakaligtas ay natutong ang ingay ay senyales ng parusa na dumarating ng bigla. Si Jeannie ay isa sa mga nakaligtas. Hindi siya niyakap o kinausap, sa halip mahigpit siyang itinali sa mataas na upuan. Para itong isang sariling gawang straitjacket na pinipigilan ang kanyang mga braso sa gilid at ang kanyang mga binti ay nananatiling nakapirmi. Hindi siya makagalaw at hindi siya makagawa ng kahit anong tunog. Laging may malapit na malaking tabla ang kanyang ama na gamit niya sa pagpapatupad ng katahimikan. Pagsapit ng 20 buwan, naging mas sinadya at kontrolado ang pag-iisa. Inilipat si Jeannie sa sariling kwarto at nilak ang pinto mula sa labas. Halos lahat ng oras niya ay ginugol na nakatali sa palikuran ng bata o nakagapos sa kuna, kaya hindi niya magalaw ang mga braso at binti at hindi siya makatayo. Walang mga laruan, walang mga larawan, walang anumang uri ng pampasigla o libangan, puro blangkong mga pader lang at mahahabang oras ng kadiliman. Ipinagbawal ng ama niya na kausapin o kilalanin siya, kaya para siyang multo. Dahil sa lubos na kawalan ng tunog at wika, hindi siya nakabuo ng normal na paraan ng pagsasalita o nakarinig ng mga karaniwang tunog ng tao na humuhubog sa isipan ng isang lumalaking bata. Si Jeannie ay binigyan lang ng kaunting pagkain tulad ng baby food, cereal, itlog at likido. Tuwing oras lang ng pagpapakain, pinayagang mapalapit ang ina kay Jeannie. At noon ay nanonood lang siya. Pilit ng asawa, kailangang pakainin niya ang bata 3 beses sa isang araw. Ngunit kalaunan, lumabas ang ebidensya na si Jeannie ay iniiwang gutom sa mahabang panahon. Ang kanyang ina, na halos bulag at lubos na takot, ay nilalagay sa panganib ang lahat sa pagtatangkang magpuslit ng pagkain para sa kanya. Sa gabi, ginawang parang kuta ang mismong bahay. Ang kanyang kapatid na lalaki lang ang pinapayagang lumabas. At iyon ay mahigpit na para lang pumasok sa paaralan at bumalik agad sa bahay. Kahit noon, pinipilit siyang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan bago siya papasukin muli sa loob. Walang bisitang pinapayagan sa kahit anong pagkakataon at walang kapitbahay na tinatanggap. Akala ng mga kapitbahay, iisa lang ang anak ng mag-asawa. Di nila alam may batang babaeng nakakulong sa kwarto. Habang nangyayari ito, maingat tinatala ng ama ang pang-aabuso at mga pagtatangkang itago ito sa sulat. Palaging binubugbog at tinatakot na papatayin ang ina ni Diane kapag kinuntak niya ang kanyang magulang, kaibigan o pulis. Ang anak na lalaki ay naging target din, binubugbog ng mas malupit at pinipilit na makibahagi sa pang-aabuso habang siya ay tumatanda. Paulit-ulit na tumakas ang batang lalaki pero lagi siyang ibinabalik sa pamilya at lumalala ang parusa. Pagkatapos, isang araw, nangako ang kanyang ama sa sarili na mamamatay si Jeannie bago siya mag-12 taong gulang, pero sa kabutihang palad para kay Jeannie, ito ang pangakong hindi niya tinupad. Umabot si Jeannie ng 12 taong gulang, pagkalipas ng 1.5 taon, walang nagbago. Nakakandado pa rin ang pinto, mahigpit ang tali at patay ang ilaw. Noong Oktubre 1970, nabasag ang katahimikan sa bahay nang sumiklab ang marahas na pagtatalo ng kanyang mga magulang, bunga ng matagal na tensyon at takot. Ginawa ng ina ni Jeannie ang isang bagay na matagal na niyang kinatatakutan. Nagbanta siyang umalis. Sinabi niya sa kanyang asawa na lalaya siya kung hindi siya papayagang tawagan ang sarili niyang mga magulang. Sa unang pagkakataon, nag-atubili siya pero pumayag. Habang wala siya, umalis ang ina ni Jeannie kasama si Jeannie at dinala ito sa bahay ng mga magulang niya sa Monterey Park, California. Ang kanyang anak na lalaki na ngayon ay 18 taong gulang ay wala na dahil tumakas ito at nagawang magtago sa pamamagitan ng paninirahan kasama ang kanyang mga kaibigan. Matapos ang 13 taon ng halos pag-iisa, nakalabas si Jeannie noong Nobyembre, 3 linggo matapos, sa isang hindi inaasahang sandali na nagbago ng lahat. Nag-apply ng benepisyo para sa mga bulag ang ina ni Jeannie sa Temple City, California, kasama si Jeannie habang naglalakad. Hindi siya pamilyar sa lugar kaya napasok niya ang maling gusali na General Social Services Office. Sa loob, napansin agad ng social worker na may mali. Tahimik at matigas ang katawan ng batang nakatayo sa opisina. Akala ng social worker, 6 o 7 taong gulang siya na may pagkaantala sa pag-unlad at posibleng may autism.
At pagkatapos ay nagtanong siya, ilang taon na siya? Nang sumagot na si Jeannie ay 13 at kalahating taong gulang, tila nagyelo ang paligid. Hindi nag-atubili ang social worker. Isinama niya ang supervisor at tinawagan si Jeannie's ina para kumpirmahin ang detalye. Napagtanto nilang hindi ito kapansanan, kundi matinding abuso. Tinawag agad ang pulis at inaresto ang mga magulang ni Jeannie makalipas ang ilang oras. Naging crime scene ang bahay. Ginawang ward ng korte si Jeannie at wala nang nakakandadong pinto't baril ang nagkokontrol sa kanya. Dahil sa matindi niyang kalagayan sa katawan at halos kawalan ng kakayahang makisalamuha, naglabas agad ng utos ang korte. Dinala siya diretso sa ospital ng mga bata sa Los Angeles. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, matatanggap ni Jeannie ang tulong na kailangan niya pagkapasok pa lang niya sa ospital. Ang kanyang buhay ay napunta sa mga eksperto na nag-aral ng pinakamasasamang ginagawa ng matatanda sa bata. Pinamunuan ni David Rigler, propesor ng psikolohiya sa Universidad ng Southern California at punong psikologo ng ospital, ang kaso. Kasama niyang nagtrabaho si Howard Hansen, pinununo ng dibisyon ng psychiatria at isa sa mga unang eksperto sa pang-aabuso sa bata. Kinabukasan, inatasan si James Kent para sa unang pagsusuri, ngunit wala silang alam sa sirang batang babae sa kanilang harap. Karamihan sa mga detalye tungkol sa pagkabata ni Jeannie ay nagmula sa mga file ng pulisya at sa mga natagpuan sa tala ng kanyang ama. Noong Nobyembre 1970, kumalat ang balita tungkol kay Jeannie sa mga pangunahing media outlet. Isang larawan mula sa media ang nagdulot ng matinding pagkabighani at takot. Nagsimulang magtipon ang mga tao, hinanap ang kanyang ama at humingi ng paliwanag. Tumanggi siyang makipag-usap. Lalong hindi na kinaya ang bigat ng sitwasyon. Noong umaga ng Nobyembre, 20 ilang oras bago siya humarap sa korte sa kasong pang-aabuso sa bata, ginamit niya ang shotgun laban sa sarili niya. Pagkawala ng ama ni Jeannie, nakatuon na ang pansin ng autoridad kay Jeannie at sa kanyang ina. Sinabi niya sa korte na dahil sa matagal na pambubugbog at halos pagkabulag, hindi na niya kayang protektahan ang sarili o mga anak niya, pisikal o psikolohikal. Ibinasura ang mga kaso laban sa kanya at nagsimula siyang sumailalim sa counseling sa ilalim ng pangangasiwa ng ospital. Samantala, ang unang pagsusuri kay Jeannie ay nag-iwan ng pagkabigla sa mga doktor. Ito ang pinakamatinding kaso ng pang-aabuso sa bata na kanilang naranasan. Sobrang maputla at malnourished si Jeannie. 4'6" ang taas at 59 lbs lang ang timbang. Si Jeannie ay may halos kumpletong ngipin, namamagang tiyan at makapal na pasa sa puwitan mula sa mga strap na ginamit ng kanyang ama. Ayon sa x-ray, maliit ang kanyang rib cage at ang mga buto ay parang sa 11 taong gulang. Ang katawan niya ay nagpapakita ng kakulangan sa gross motor skills. Hindi siya makatayo ng tuwid o makaiunat ng braso at binti ng buo. Naglalakad siya ng may pag-aalinlangan gamit ang kakaibang lakad na parang kuneho na nakakuko at nakaunat ang kanyang mga kamay sa harap. Nahihirapan siyang kumain dahil hindi niya kayang ngumunguya o lumunok ng kahit anong pagkain. Ang pagkain na hindi niya malunok ay nananatili sa kanyang bibig hanggang sa lumambot ito ng laway. O kaya'y iluluwa niya ito at dudurugin gamit ang kanyang mga daliri. Lubos din siyang walang kontrol sa pag-ihi at pagdumi at wala siyang ipinapakitang reaksyon sa init o lamig. Hirap ang mga doktor sukatin ang kanyang pag-iisip, pero sa 2 subok ang resulta niya ay pang 13 buwang gulang na bata. Ngunit siya ay mausisa. Sinusuri niya ang mga bagay, pinag-aaralan ang mga tekstura at nagpapakita ng espesyal na pagkabighani sa mga hindi pamilyar na tunog, aktibong hinahanap kung saan ito nanggagaling. Si Jeannie ay naglalakad sa ospital pero hindi siya komportable sa paghipo. Pag pinauupo sa ina, siya ay tensyonado at agad tumatakbo. Sinabing ng tala ng ospital na sobra siyang antisosyal at halos hindi makontrol. Palaging naglalaway at dumudura siya kahit saan. At pinupunasan ang ilong sa pader, damit o muebles. Wala siyang alam sa pagmamay-ari, kinukuha lang niya ang gusto niya. Nang makita niya ito, kumilos si Jeannie dahil sa damdamin. Tumutugon siya sa kilos at tingin pero nanatiling walang emosyon ang mukha niya. Madalas, kilos lang ang gamit niya para ipahayag ang pangangailangan at hindi siya interesado sa salita o pagsasalita. Kapag labis na siyang nabibigatan, kinakamot niya ang sarili, sinasaktan ang sarili, at inaatake ang sarili niyang katawan. Lahat ng ito ay tahimik. Minsan, parang hindi siya marunong umiyak. Kapag kailangan niyang mag-ingay, tinutulak o hinihila niya ang mga gamit sa sahig. Madalas siyang biglang magwala ng walang dahilan at titigil lang kapag nadidistract o pagod na siya.
Noong Enero 1971, napansin ng mga lingwista na hindi siya nakakaintindi ng karamihan sa mga salita, kundi pangalan lang niya. Ilang pangalan at 15-20 bagay. Dalawa lang ang kaya niyang sabihin, tama na at wala na. Walang nakakaalam kung natutunan niya ang mga salitang iyon bago o matapos mailigtas. Wala ring pisikal o psikolohikal na dahilan sa kanyang pananahimik ayon sa mga pagsusuri. Walang pinsala sa utak niya. Nakakatakot ang konklusyon dahil simple lang. Hindi siya natutong magsalita dahil hindi siya na-expose sa wika. Dahan-dahan, sinubukan ng mga nag-aalaga sa kanya na baguhin ang nakasanayang pattern. Si Marilyn Riedler, ang asawa ng punong psychologist na namamahala sa kaso ni Jeannie, ay nagsimulang turuan si Jeannie na ilabas ang kanyang frustration sa mas ligtas na paraan. Hinimok niya si Jeannie na ilabas ang sama ng loob kaysa saktan ang sarili. Pininturahan ang mga kuko nito at sinabi na nakakapangit ang pagkakamot. Tinulungan niya si Jeannie na kumalma tuwing siya ay labis na nabibigatan. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang magpakita si Jeannie ng maliliit na senyales ng kontrol kapag pinapaalalahanan. Natutunan niyang ipahayag ang kanyang frustration sa pamamagitan ng salita. Nakabuo siya ng sariling sistema. Kapag galit siya, marahas niyang iniiling ang daliri. Kapag bahagya siyang nababahala, maluwag niyang iwinawagayway ang kamay. Hindi tuluyang nawala ang pagwawala at pananakit ni Jeannie, pero lumambot ito. Sa huli, inampun siya ng mga Ritzler at naging legal na tagapag-alaga. Unti-unti siyang ipinakilala sa tuta nila. Pagkalipas ng 2 linggo, hindi na siya takot sa aso nila. Pero nananatili pa rin ang takot niya sa ibang hayop. Matagal na tinulungan ni Marilyn si Jeannie sa pagnguya at paglunok ng halos 4 na buwan. Ayaw ni Jeannie ng matitigas na pagkain at mas gusto niya ng malalambot pero gumaling siya. Sinubukan ng mga mananaliksik na iugnay siya sa nararamdaman ng katawan niya. Aabutin pa ng ilang taon bago siya magpakita ng malinaw na pagiging sensitibo sa temperatura sa unang pagkakataon. Pagkalipas ng ilang buwan. Dahil sa progreso niya, una siyang pumasok sa nursery school, tapos sa pampublikong paaralan para sa batang may kapansanan. Tinuruan din siya ng mga Ritzler ng simpleng gawaing bahay. Mas naging kontrolado niya ang sarili sa publiko. Pebrero 1973, 2 taon matapos mailigtas, una siyang nagbahagi kay Jeannie sa iba. Isang sandali ito na naging mahalagang tagumpay para sa mga mananaliksik. Kahit na kumukuha pa rin siya ng mga bagay na hindi kanya, makikita sa kanyang mukha na nauunawaan na niya ngayon. Nauunawaan niyang hindi niya dapat gawin iyon. Habang lumilipas ang panahon, may isa pang nagbago. Mukhang mas masaya siya. Palaging iniulat ng mga staff na gumanda ang kanyang disposisyon at tila kontento na siya. Noong Hunyo 1975, patuloy ang pag-unlad ni David Riedler. Pero nananatili ang anino at hindi pa rin normal ang kanyang pakikisalamuha. Ayon sa mga siyentipiko, may pagbuti pero nananatili ang bakas ng pagkabata na walang wika, pagmamahal o koneksyon sa mundo. At habang tahimik silang nagtatrabaho sa likod ng mga pader ng ospital, may ibang bagay na unti-unting umuusbong sa likuran. Isang bagay na hindi pa nila alam na magdudulot ng kaguluhan sa lahat. Sa una, akala nilang nagkakaisang mga doktor, psikolohista at lingwista sila para sa iisang layunin. Pero habang tumatagal, may hindi komportabling bagay na lumitaw sa likod ng saradong pinto. Ang mga taong nagligtas kay Jeannie ay ngayon ay nag-aaway na tungkol sa kanyang isipan. Ang pondo ay galing sa Pambansang Institusyon ng Kalusugang Pangkaisipan o Pambansang Institusyon ng Kalusugang Pangkaisipan at kasabay ng pondong iyon ay dumating ang matinding pressure. Nagsimulang questionin ng mga inspektor at komite ang mismong pag-aaral. Sa una, tahimik nilang ipinahayag ang kanilang mga pagdududa, pero kalaunan ay naging mas malakas ang kanilang mga boses. Kaunti lang ang datos. Magulo ang tala ng pananaliksik at walang malinaw na siyentipikong estruktura. Bukod sa eksperimento sa wika, wala ring malinaw na pamantayan. Maraming datos ang nakuha pero walang malinaw na paliwanag sa kahulugan nito. Ang tunay na alitan ay sumiklab noong Mayo, 1971. Sa mga meeting tungkol sa grant, uminit ang diskusyon. May naniniwalang nawawala na kay Jeannie ang kanyang pagkatao dahil sa siyensya at pananaliksik. Nagbabala ang tagapagtanggol ni Jeannie sa panganib ng pagmamahal, atensyon at init ng tao na nagiging may kondisyon. Ibinibigay lamang kapag may ipinakitang pagganap, pag-unlad o nasusukat na resulta si Jeannie, kaya't naging mapait ang mga pagpupulong. Tinanggal ang mga nurse, tagapag-alaga at kawani na umunawa kay Jeannie bilang bata, hindi bilang paksa. Unti-unting nawala ang mga totoong nagmamalasakit sa kanya. Pagkatapos, nagbago ang lahat, lumayo ang mga nagtatrabaho sa kaso ni Jeannie. Sinasabi nilang mas pinahalagahan ng proyekto ang pananaliksik kaysa sa kapakanan ng bata.
Kaya marami ang naniwala na tinrato ng mga mananaliksik si Jeannie bilang isang bagay. Hindi bilang isang batang babae, kundi bilang isang specimen at isang bihirang pagkakataon. Isang buhay na eksperimento. Itinanggi ng mga pinuno ng proyekto ang paratang. Sina James Kent, Howard Hansen, ang mga Ridgeler at Susan Curtis ay nagsabing professional, hindi personal ang pagtatalo. Tinawag nilang normal at malusog ang pagtatalo sa siyentipikong gawain. Pero mas malalim ang hidwaan kaysa sa inaamin ng kahit sino. Akala ng marami may malasakit ang mga Ridgeler kay Jeannie, pero ginawa lang siyang paksa ng pananaliksik, hindi tunay na anak. Pinagtalo na naging sobrang malapit at emosyonal ang lahat, kaya hindi nila napansin ang totoong nangyayari. Nagpalabo ng paghusga ang legal at personal na relasyon, kaya nagtalo ang siyentipikong komunidad. Nailigtas ba siya o ginamit lang? Lumaban ang Ridgeler. Sinabi nila na ang kanilang tahanan ang pinakamainam na lugar para kay Jeannie noong panahong iyon. Na mahal nila siya, na umunlad siya sa ilalim ng kanilang pag-aalaga, at na lahat ng kasangkot ay naniniwalang maayos ang kalagayan niya. Iginiit nilang hindi sila tumigil sa pag-aalaga, kundi ang ina ni Jeannie ang nagpahinto sa kanila. Sa huli, walang napawalang sala. May ilang siyentipikong nagsabing ginawa nila ang lahat sa imposibleng sitwasyon. Ang iba ay nagsabing nabigo nila si Jeannie o ang sistema. Ngunit may isang hindi matatawarang katotohanan. Nakatakas si Jeannie sa nakakandadong silid, ngunit napunta siya sa silid ng mga mananaliksik. Sa halip na sa laboratorio, nagtapos ang kwento niya sa korte. Noong 1978, naghiwalay ang mga mananaliksik at tagapag-alaga. Dinimanda ng ina ni Jeannie ang ospital, mga therapist at siyentipiko. Simple lang ang paratang, inuna ng agham kaysa kay Jeannie. Sumabog ang kaso sa balita. Itinanggi ng mananaliksik ang pagkakamali at iginiit na nabaluktot ang katotohanan. Hindi umabot sa paglilitis ang kaso. Sabi ng iba, naayos ito noong 1984. Ayon naman kay Ridgeler at iba pa, ibinasura ito ng may pagkiling at di na maisasampa. Noong unang bahagi ng 1978, biglang nawala si Jeannie sa mga siyentipiko. Inilipat ng estado ang pangangalaga sa kanyang ina. Biglang nawala ang akses sa bata, itinigil ang pananaliksik at pagbisita at ipinagbawal ang lahat. Maliban kay Jay Shirley, propesor ng psychiatria sa Universidad ng Oklahoma na nakatrabaho ni Jeannie. Sumunod, hindi ito ang katapusang inaasahan ng lahat. Mula 1978 hanggang unang bahagi ng dekada 90, si Jeannie ay lumipat-lipat sa hindi bababa sa 4 na foster home at institusyon. Sa halip na gumaling, may ilan sa mga lugar na iyon na nagdulot ng panibagong pang-aabuso. Nang makita ni Shirley si Jeannie sa ika-27, kaarawan nito noong 1984 at muli noong 1986, sinabi niyang labis itong malungkot at halos tahimik. Makalipas ang ilang taon, nalaman ni Curtis na hindi na halos nagsasalita si Jeannie at nagkulong na lang. Noong 1993, si David Ridgeler ang huling nagbalita tungkol kay Jeannie. Sinabi niyang si Jeannie ay nakatira sa maliit na pribadong pasilidad na regular dinadalaw ng ina. At nang makita ulit ito ng mag-asawa, makalipas ang ilang taon, agad silang nakilala ni Jeannie. Panoorin ang magkapatid na Menendez na umamin sa pagpatay sa magulang. Pero inosente ba sila? I-click ang video na ito.